Hindi lakas ang kailangan para talunin ng Golden Rana, kundi isang skill na tinatawanan ng lahat. Lahat sila ay nagsasabing basura at walang kwenta ang skill na ito. Ngunit ang inaakala nilang walang silbing skill ay isa palang napaka-critical na kakayahan na kayang magpabagsak at susi para talunin ng Golden Rana. At kung ayaw mong mahuli sa bawat bagong upload, siguraduhin nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Doon nating unang ina-upload ang mga latest video bago pa sila lumalabas sa FB at TikTok natin. Kaya hit that subscribe button at i-on na rin ang notification bell para lagi kang updated. So without any further ado, let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan gulat na gulat itong si Ilimas dahil isang ang Golden Rana ang nakikita nila sa harapan nila ngayon at hindi niya inaasahang sobrang aga nila itong nakita na parang hindi man lang sila nahirapan. At ang Golden Rana mga lods ay nasa level 40 at sobrang baba lang pala ng HP nito dahil mayroon lang naman itong 2 health points, ngunit ang kanyang mana ay nasa 36 mana points. Gigil na nga itong si Ilimas na hulihin ng Rana, ngunit itong si Rosh ay tarantang-taranta na napatanong kung ano na ang gagawin nila habang hila ng hila sa cape ni Ilimas. Wika ni Ilimas na huminga lang muna ng malalim itong si Rosh. Yan daw ang pinaka-importante sa lahat, dapat kalmado lang sila kapag hinahunting nila ang Golden Rana. Kaya si Rosh ay agad naman niyang nakuha at todos pag-inhale at exhale. Habang tumatalon-talon ng gintong palaka na kumikintab sa sobrang shining ng kanyang katawan, napatanong si Ilimas kung na-max na ba ni Rosh ang kanyang Fool's Acrobatics hanggang level 10. Nasagot naman itong nagawa niya na. Sinabi ni Rosh na nakapag-unlock na siya ng 2 skill base sa sinabi ni Sir Ilimas sa kanya kanina at wala namang naging problema. Kaya sinabi ni Ilimas, "Magaling, ngayon ikaw nang bahala rito, gaya na napag-usapan natin." Wika ni Ilimas na aabangan niya ang Golden Rana dito, samantala si Rosh naman ay gamitin ang kanyang bilis upang lampasan ng Golden Rana sa kinaroroonan nito upang maitaboy at maitulak papunta sa direksyon na kinaroroonan niya. Bigla na lamang napansin ni Ilimas na parang tahimik ata itong si Rosh, kaya tinawag ni Ilimas si Rosh at tinanong kung okay lang ba ito. Habang si Rosh naman ay nginig na palang pinagsasabihan niya ang kanyang sarili na kaya mo to Rosh, magiging ayos lang ang lahat, kaya mo to. Kaya sinabi ni Ilimas na kahit hindi nila mahuli ang Golden Rana na ito, ayos lang naman, hindi naman yun problema dahil maghahanap na lamang sila ng iba. Kaya wika ni Ilimas na huminga ka nga ng malalim dyan. Humigop ng maraming hangin si Rosh at buong lakas niya itong binuga at seryosong sinabing, "Here I go, ako nang bahala dito." Mabilis na tumakbo si Rosh at ginamit niya ang kanyang bilis bilang Piero class na may natural na high agility stats at inisip na basta nalalaman niya kapag may adventure na lumapit sa loob ng 13 feet sa area ng Golden Rana, agad itong tatakas at gagamitin ng Rana ang kanyang bilis. Ngunit nagkataon rin na insaktong 13 feet din ang lapad ng hallway ng Angel's Playbox Dungeon, so ibig sabihin kahit nasa pinakadulo pa siya ng pasilyo sa gilid ng Golden Rana, hindi niya ito malalampasan. Ang kaso may isang kondisyon, gumagana lang ang mga patakaran na yon kapag naglalakad ka sa sahig. Kung saan ginamit lang naman ni Rosh ang kanyang bagong skill na acrobatic stumble na makikitang parang nagmimistulang assassin na tumatalon-talon sa magkabilang corner itong si Rosh mga lods, at sa sobrang bilis niya, naunahan niya kagad ang Golden Rana at nakalipat kagad ng posisyon sa harap ng Rana. Ngiting-ngiti sina Rosh at Ilimas sa matagumpay nila na unang plano sa paghuli ng Golden Rana. At agad nga ditong napansin ng Rana ang presensya ni Rosh kung kaya't naghanda nga dito ang Rana upang gamitin ang kanyang bilis, ngunit instead na bumalik sa dinadaanan nito, dumiretso lang naman ito at plano nitong dumaan sa gilid ni Rosh. Kaya nang napansin ni Rosh ang mabilis na pagtalon ng Rana papunta sa gilid niya upang tumakas, inis niyang sinabi na, "Abay tatakasan mo talaga ako ah." Kung kahit sa pagkakataong ito ay ginamit ni Rosh ang kanyang pangalawang bagong skill, ang kanyang Duple Illusion, upang harangan ang buong pasilyo nang hindi makadaan ng Rana sa harapan niya, na makikitang para nga itong Rhythm Echo ni Killua mga lods ang skill na ito. Habang ginagamit ni Rosh ang kanyang Duple Illusion, sinabi niya na dahil sa lapad ng pasilyo, hindi nito magagawang malampasan ng kanyang ilusyon. At dahil sa likas na duwag ang Golden Rana, hindi nito susubukang bumangga o dumaan sa kanyang ilusyon.
Alam niya na totoong kayang burahin ng Golden Rana ang lahat ng mga status effect, gaya ng pagkabulag at pagkalito. Ngunit alam din niya na hindi nito kayang makita ang mga nilikha niyang ilusyon, gaya ng ginagawa niya ngayon na duple illusion. Samantala, si Ilimas naman ay napaisip na ito talaga ang isa sa kahinaan ng Golden Rana na dapat samantalahin. Kaya nang napansin ng Golden Rana ang nakakalitong duple illusion na nasa harapan niya, ay agad siyang tumalon pabalik kaya agad ring napasigaw si Rosh kay Ilimas na papunta na dyan ang Golden Rana. Habang si Ilimas ay handa na rin ng sarili at sinabi sa isipan na ang pangalawang kahinaan ng Golden Rana ay ang effect mismo ng kanyang skill, ang Shadow Stomp. Ngunit ang tanong, kung magagawa ba niyang magamit ang Shadow Stomp sa sobrang bilis gumalaw ng Golden Rana? Naisip ni Ilimas na bukod sa makitid pa ang pasilyo, 3 beses pang mas mabilis ang Rana kumpara sa kanya. At ang anino pa nito ay umaabot lamang ng humigit kumulang na 20 inches. However, hindi niya hahayaang papalpak sa planong siya mismo ang gumawa. Kung saan kinuha nga dito ni Ilimas Mangalos ang isang Holy Magic Stone na kanyang binili noong binili niya ang Iron Purser Knife ni Rosh. Sinabi ni Ilimas na marami ang nagsasabi na ang Magic Stone na ito ay halos walang kakayahang magpagaling, kaya sa unang tingin ay parang wala itong silbi. Subalit ang isang Holy Magic Stone ay kapag nilagyan ng mana gamit ang mana points, nagpapalabas ito ng liwanag na may kakayahang magpagaling. Ngunit wika ni Ilimas na pwede rin itong gamitin sa ganitong paraan, kung saan ibinato lang naman ni Ilimas Mangalos ang Holy Magic Stone sa harap mismo ng Golden Rana na makikitang ang Rana ay nasa ere na, habang sumabog naman sa liwanag ang ibinatong Holy Magic Stone ni Ilimas dahilan upang humaba at mas lalong lumaki ang anino ng Golden Rana na ngayon ay kusang lumapit sa harapan mismo ni Ilimas ang aninong ito. Kung kaya't walang pagdadalawang isip na hindi nag-atubiling apakan kagad ang aninong ito at pangiting ginamit ang effect ng Shadow Stomp skill. Napasmile na lamang si Ilimas habang ang Rana ay parang nakamighty bandang katawan na dumikit sa sahig na kahit anong pilit niya sa pagtalon ay hindi talaga siya makatalon. Kaya sinabi ni Ilimas, sa wakas, nahuli na rin kita, Golden Rana. Pilit pa rin tumatalon ng Rana kahit dikit na dikit ang kanyang mga paa. Habang si Rosh naman ay sobrang natuwa dahil talagang nagawa nilang dalawa na mahuli ang Golden Rana. Lumapit si Rosh kay Ilimas na napatanong kung sane pa rin ba ang gagawin nilang pagpapatumba sa ranang ito. Ngunit naalala niya ang naging topic nila kanina na wala namang effect ang mga atake niya laban sa Rana. Kaya tinanong ni Rosh si Ilimas kung anong plano nito para makapag-land sila ng matinding blow sa ranang ito. Sinabi ni Ilimas na may isang paraan lang. Kailangan nilang makagawa ng isang critical hit. Ipinaliwanag ni Ilimas na nagkakaroon ng critical hit kapag nababasa mo ang galaw ng kalaban at natatamaan mo ang pinakamahinang bahagi nito. At bukod sa pagtaas ng damage ng 1.5 beses, binibigyan din ito ang umaatake ng 50% defense per scene, kaya mas madaling tumagos ang atake sa depensa ng Golden Rana. Agad namang nakuha ni Rosh ang ibig sabihin ni Ilimas at na-realize niya na kung ganun naman pala marami pala silang oras at pagkakataon para makapagtama ng critical hit. Kaya sinabi niya na kayang-kaya mo yan, Sir Ilimas. Ngunit sinabi ng ating bida na hindi niya kaya at ipinaliwanag na kahit magawa pa niya makapag-critical hit, hindi pa rin sapat ang damage niya upang butasin ang depensa ng Golden Rana. Kaya si Rosh ay natigilan na lamang at nagtataka na kung gano'n naman pala anong gagawin nila? Wika ni Ilimas na sinabi na niya kanina, ikaw ang inaasahan ko, Rosh. Paliwanag ni Ilimas na kailangan lang nila ng tamang teknik at kaunting swerte para makatama ng critical hit. At sa sitwasyon niya ngayon, sobrang napaka-imposibleng magawa niya yun dahil kailangan niyang apakan ng anino ng Golden Rana. Skeptical naman na sinabi ni Rosh na kahit na ganon, alam din daw dapat ni Sir Ilimas na halos hindi pa siya nakakapag-critical hit sa buong buhay niya. Paliwanag ni Ilimas na kung normal na paraan tulad ng normal hit, oo, pero naniniwala siya na kayang-kaya ito ni Rosh kapag gagamitin nito ang skill na matagal nang nasa kamay ni Rosh, ang Dice Trust. Nagulat si Rosh nang sinabi ni Ilimas na gusto nitong ipagamit sa kanya ang Dice Trust. Ngunit naalala niya ang sinabi sa kanya ni Clint na isang basura lang at walang kwentang skill ang nakuha niya dahil sobrang hina nito kagaya niya na isa ring mahina.
At ang Dice Trust pala mga lods ay isang trust type skill na nagpapalabas ng random na number mula 1 hanggang 6 at nakadepende sa numerong lalabas ang lakas na magiging pag-atake. So parang kagaya lang ng ability ni Kite mga lods. At bigla nga ditong na-realize ni Rosh na napasabing teka muna. What if kapag ginamit niya ang Dice Trust at ang kanyang makukuha ay naagad namang sinabi ni Limas na tama? Ang kailangan mo lang ay maparol mo ang Dice Trust sa A6 upang makapag-land ka ng isang garantisadong critical hit. At ipinaliwanag nga dito na kapag lumabas ang 6 sa Dice Trust, tumataas ang lakas ng atake ng 1.3 times kumpara sa normal attack ng gumagamit. At kapag nagkataon pang maging critical hit yun, tataas pa ang kabuuang lakas ng atake ng 1.95 times. At kapag isama mo pa ang 15% defense piercing sa Iron Purser at ang 50% defense piercing na ibinibigay ng critical hit, makakalikha ito ng isang napakalakas na atake na may 1.95 times na attack power at kabuuang 65% defense piercing. Ngunit napatanong si Rosh kung talaga bang gagana nga ba yun. Sinabi ni Limas na may mga taong maagang nagiging mahusay at may mga tao ding huli ngunit tuluyang nagliliwanag. Pero sa mundong ito, walang kahit isang class of skill na tunay na walang silbi. Sinabihan ni Limas si Rosh na huwag mong hayaang ikulong ang sarili mo dahil lang sa sinabi ng ibang tao. Nagkamali ng inakala sa'yo si Nakina Tris. Isang maliit na bahagi lang sa tunay na potensyal ni Rosh ang nakita nila. Kaya inakala nilang hanggang doon ka na lang. Kaya hayaan mong sabihin kong muli, Rosh, kailangan kita. Kailangan ko ang lakas mo. At umaasa akong patuloy mo akong tutulungan sa mga susunod nating laban. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!